Matapos maghilom ang kanilang mga sugat sa nangyaring laban sa DA5, si Shinwoo at Ikan ay naglalakad patungong paaralan nang makita nilang pinagkakaguluhan ng mga babae ang mga bagong security guard ng eskwelahan. Habang tila naiinggit na si Shinwoo sa mga ito, napansin niya na pati si Rai ay pinagkakaguluhan din ng mga babae, kaya napasabi na lang siya na ang unfair ng buhay. Subalit nang dumaan si Seira sa harap ni Shinwoo, ay natuklasan ni Ika na ganun pala ang tipo ng babae na gusto ng kanyang tropa. Nang napagpasyahan ni Ika na ilakad si Shinwoo kay Seira, humingi sila ng tulong mula sa mga bagong CQ ng paaralan, ngunit ang mga ito ay wala din palang karanasan pagdating sa pag-ibig. Kaya nang iutos ito ni Rai ay wala silang mga nagawa kundi tumulong, subalit dahil nga wala silang karanasan sa pag-ibig, ay puro sila epic failed. Dahil doon ay humingi na sila ng tulong kay Frankenstein, ngunit wala naman itong ginawa kundi ipagyabang lamang ang kanyang popularidad sa mga babae, noong siya ay bata pa. Kaya humingi na sila ng tulong sa laging kasama ni Seira na si Regis, subalit sinabi nito na wala siyang alam at pakialam sa love life ni Seira. Paalis na sana si Regis nang biglang inutusan siya ni Rai na tumulong, at walang nagawa ang pandak kundi sumunod. Iminungkahi ni Regis na gumawa si Shinwoo ng isang love letter para kay Seira. Habang ang lahat ay nagbibigay ng payo kung anong isusulat ni Shinwoo, wala naman sa kanila ang makapagbigay ng maayos na impormasyon at puro intro lamang ang kanilang nagagawa, kaya dito na nainis si Shinwoo at tinapon ang papel malapit kay Rai. Kaya nang subukan naman ni Shinwoo ang kanyang sariling diskarte, naisipan nilang maglaro ng basketball upang maipakita niya ang kanyang galing rito at ma-impress si Seira. Habang ang kanilang plano ay gawing malupit si Shinwoo, ang parehong koponan ay nadala sa init ng laro, lalo na si M21 at si Regis. Kaya nang mapunta kay Rai ang bola, pinasa niya ito ng sobrang bilis kay Shinwoo upang hindi ito makuha ng iba. Subalit nang magagawa na niya ang isang slam dunk, ay bigla naman siyang tinapala ni Takyo, sabay nag-alakeri ito at pesok naman mula sa half court. Kaya sa huli ay naiyak na lamang si Shinwoo, nang hindi man lang siya nakapagpasikat. Matapos ang klase, habang pinag-uusapan nila Shinwoo ang mga nangyari kanina, biglang lumapit sa kanya si Seira kasama si Regis, at ibinigay ang love letter na tinapon niya kanina. Kaya habang hindi nila alam kung paano ito napunta sa upuan ni Seira, nahihiya naman si Shinwoo dahil nakita ng bebat ang pang-kindergarten niyang sulat. Gayunpaman, sinabi ni Seira na mas naa-appreciate nito ang mga taong tapat sa kanilang nararamdaman katulad ni Shinwoo, habang ngumiti naman ito sa kanya at sinabing sabay na silang pumunta sa bahay ng principal. Pagkarating nila sa bahay ni Frankenstein, napag-alaman nila Shinwoo at Ikan, na napagdesisyonan ng buong grupo na baguhin ang kanilang mga memorya tungkol sa nakaraang labanan. Habang hindi naniniwala si Shinwoo na may kakayahan silang gawin ito, inamin ni Frankenstein na ginawa na nila ito noon pagkatapos nilang kalabanin sila Jake at Mari. Sinabi ni Regis na para din ito umano sa kanilang kaligtasan, dahil hanggat alam nila ang kanilang tunay na pagkakilanlan, ay patuloy silang mahaharap sa kapahamakan. Habang hindi matanggap ng dalawa na mawawala sa kanilang mga alaala ang mga taong nagligtas sa kanila, sang-ayon din umano rito si Rai na baguhin ang kanilang mga memorya, subalit mananatili ang kanilang mga tunay na nararamdaman sa isa't isa. Sa huli ay pumayag din sila Shinwoo at Ikan, habang tuluyan ng binago ni Rai ang kanilang mga alaala. Sa ibang lugar, dahil wala nang natatanggap na ulat mula kay Regis at Seira ang isang samahan na kinabibilangan ng mga ito, nagpa siya ang namumuno nito na ipadala ang isang matanda na nagngangalang Gedgetel, upang tignan ang dalawang noble. Agad itong tumungo sa paaralan, kung saan ang kanyang presensya ay agad na naramdaman ng mga bida. Hinarang naman agad ito nila M21, habang agad naman itong naramdaman na sila ay isang mga modified human. Subalit bigla naman dumating sina Regis upang salubungin ang matanda, na lumalabas na kanila palang clan leader. Bigla rin dumating rito si Frankenstein na labis na ikinagulat ni Gedgetel. Sa ibang dako, nagpupulong naman ang mga pinuno ng mga angkan ng mga noble, dahil nakita na pala nila Regis at Seira ang laman ng kabaong. Habang tinuturing nilang traidor ang laman ng kabaong, sumang-ayon rito ang kanilang pinuno na si Rascrea, at tinawag na maruming nilalang ang bida. Samantala, dinala naman ni Frankenstein si Gedgetel sa kanyang bahay upang mag-usap sila ni Rai. Habang nananatili ang paggalang ni Gedgetel sa bida bilang may mataas na antas sa kanilang lahi,
Sinabi ni Rai na simula ng araw na dumating umano sina Regis, ay alam na niyang pinaghahanap siya ng mga noble. Sinabi ni Gegetel na dahil umano ito sa bagong namumuno ngayon sa kanilang lugar na si Rascrea, kung saan pinagbibintangan nito si Rai na dahilan ng pagkamatay ng dating namumuno na kanyang ama. Habang dagdag ni Gegetel na marami nang nagbago sa kanilang lugar simula nang maupo ito, hiniling niya din sa bida na sumama sa kanya sa Lukdonya upang mapatunayan ang kanyang pagka-inosente, ngunit sinabi ni Rai na gusto niya pang manatili rito ng kaunti pang panahon. Kalaunan, nang muling magkausap ang dalawa, sinabi ni Gegetel na hindi pa din niya pinagkakatiwalaan si Frankenstein at sinisisi pa din sa pagpatay sa kanyang mga kapwa noble noon. Ito ang nagbigay daan sa isang mahabang flashback, noong hindi pa nagsisilbi si Frankenstein kay Rai at nabansagan na isang noble hunter, dahil sa dami ng mga noble na kanyang pinatay. Sa panahon ding iyon, nakipagkita si Gegetel at ang isa pang clan leader na nagngangalang Rhaegar, sa kasalukuyang namumuno noon na ama ni Rascrea. Naroon sila upang magbigay ulat, tungkol sa isang tao na may malakas na kapangyarihan na pinaniniwalaang kasing pantay nilang mga clan leader. Habang hindi nila matukoy kung saan nanggaling ang malakas nitong kapangyarihan, inutusan sila ng namumuno na hulihin si Frankenstein at nais niya itong makausap. Agad nilang sinimulan ang pagdakip kay Frankenstein, kung saan nagawa nila itong ma-corner sa isang bangin. Subalit dahil walang panama ang mga ordinaryong noble sa lakas ni Frankenstein, ay madali lamang niyang tinalo ang mga ito sa isang atake lamang. Kaya nang bumagsak ang mahihinang noble, dito na namagitan ang dalawang clan leader upang madakip si Frankenstein. Habang ang unang bumanat ay si Rhaegar upang itayo ang bandera ng mga pinatay na noble, napagtanto niya na medyo malakas nga si Longhair, kaya dito niya na inilabas ang kanyang soul weapon. Subalit tinawanan lang ito ni Frankenstein dahil inilabas din nito ang kanyang sandata na tinatawag niyang Dark Spear, kung saan sa isang atake lamang ay hati ang buong kagubatan. Nang magsimula silang maglaban, sinabi ni Frankenstein ang kanyang dahilan kung bakit siya pumapatay ng mga noble, kung saan bilang katarungan para sa mga ginawa nilang kahayupan sa mga tao. Sa lakas ng kapangyarihan ni Frankenstein ay hindi niya na ito makontrol at tuluyan ng binalot ang kanyang katawan. Dahil sa posibilidad na maaari siyang mamatay, dito na rin inilabas ni Gegetel ang kanyang soul weapon na mukhang lapis, habang inatake nila ng sabay si Frankenstein, na nagdulot ng malakas na pagsabog sa mga mukha nila. Matapos ang nangyaring pagsabog, ginamit ito ni Frankenstein upang siya ay makatakas, habang nagtago naman siya sa isang mansyon at nagnakaw pa ng damit. Kaya habang naglalakad siya sa loob ng mansyon, ay dito na niya nakita ang kanyang magiging master, na si Rai. Magsisinungaling pa sana si Frankenstein na siya daw ang bagong pasok nilang kasambahay, subalit sinabi ni Rai na siya daw ang may-ari ng bahay at mag-isa niya lamang na nakatira rito. Bigla naman dumating sina Gegetel at Rhaegar, habang ipinaliwanag kay Rai ang sitwasyon at ang kanilang intensyon na dakipin si Frankenstein. Subalit nang makita ito ni Rai na duguan, ay hindi siya pumayag na kunin nila ito sabay binago ang kasuotan ni Frankenstein, at sinabing nagtatrabaho ito sa kanya. Kaya nang makaalis ang dalawa, nagtataka si Frankenstein kung sino ba si Rai, dahil madali niya lamang napaalis ang dalawang clan leader. Lumipas ang 5 taon at nananatili si Frankenstein bilang tapat na alalay ni Rai, habang tinutulungan naman siya ni Rhaegar na kontrolin ang kanyang malakas na kapangyarihan, sa pamamagitan ng araw-araw na sparring. At dahil 5 taon na din ang lumipas, pumayag na din si Rai sa pakiusap ni Gegetel na paunlakan ang imbitasyon ng kanilang pinuno, na kausapin nito si Frankenstein. Pumunta nga si Frankenstein sa kastilyo at doon niya sa wakas nakilala ang pinuno ng mga noble, na matagal na sa kanyang naghihintay. Doon ay napag-usapan nila si Rai at nabanggit ng pinuno ang kanyang relasyon rito bilang tinuturing niyang isang kapatid. Binanggit din umano ng pinuno kung gaano ka-importante si Rai sa kanilang lahi, bilang kanyang kasangga sa pamumuno at pagprotekta sa kanilang kapwa mga noble. At dahil ipinauubaya na ng pinuno si Rai kay Frankenstein, iminungkahi nito na gumawa sila ng isang sanduguan ni Rai, upang mas matagal pa siyang mabuhay. Ngunit para kay Frankenstein ay hindi ito madaling desisyon, dahil pinahahalagahan niya ang kanyang dignidad bilang isang tao. Sa huli ay nagustuhan din ng pinuno si Frankenstein, at natapos ang kanilang usapan ng ipagkatiwala nito sa kanya na alagaan si Rai. Subalit hindi ikinatuwa ng ilang mga matataas na noble ang naging desisyon ng pinuno na hindi iligpit si Frankenstein, lalo na ang isang clan leader na nagngangalang Uruk-hai, na may tinatagong inggit dahil sa malapit na ugnayan ni Frankenstein sa bida.
Kaya nang muling bumalik si Frankenstein sa kastilyo dahil ginawa na siyang mensaherong kalapati ng pinuno para kay Rai, ay doon na siya hinarang ni Uruk-hai at hinamon sa isang laban. Hindi naman ito inurungan ni Frankenstein at agad silang naglaban, kung saan hindi naman siya pinagbigyan ni Uruk-hai at ipinakita na masyado siyang mahina para rito. Dito na inilabas ni Frankenstein ang kanyang matinding sandata na Dark Spear, subalit nagpatuloy si Uruk-hai sa pag-atake sa kanya. Hindi maitago ni Uruk-hai ang kanyang matinding inggit kay Frankenstein, at nagawa niya itong paliparin sa isang bato sa sobrang galit. Habang hindi pa din tumitigil si Uruk-hai sa pagdaldal na parang puwet ng manok, dito na nagalit si Frankenstein at sinabing hindi umano naiintindihan ni Uruk-hai ang tunay na nararamdaman ng bida. Sa sobrang galit ni Frankenstein ay tuluyan na siyang nilamon ng kanyang kapangyarihan at dito na lumabas ang tunay na anyo nito. Kaya nang magawang masugatan ni Frankenstein ang kaliwang mata ni Uruk-hai, ay dito na namagitan ang dalawang clan leader at sinabihan ang kanilang kasamahan na umatras, dahil hindi nito umano matatalo si Frankenstein sa ganoong anyo. Sa muling pag-atake ni Frankenstein, ay biglang sabay na dumating si Rai at ang pinuno, upang sanggain ang ginawang atake nito. Nang muling sanggain ni Rai ang atake ng kanyang alalay, ay dito na ito sumugod, habang ginamit naman ng bida ang kanyang teknik na Bloodfield, at kinamay lamang ang atake nito. Kaya nang hawakan ni Rai ang dugo ni Frankenstein ay dito niya na sinagawa ang kanilang sanduguan, na naging sanhi ng pagkalma ng kanyang tapat na alalay, at pagbabalik nito sa dati nitong anyong tao. Nang magising si Frankenstein, ay mabilis siyang nagbihis at pumunta upang makipagkita kay Rai, na humingi sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Kaya upang mabuo ang kanilang sanduguan, nilagyan din ni Frankenstein ng kanyang dugo ang ginawa niyang tsaa para sa kanyang master, habang pinainom ito kay Rai at dito na nabuo ang kanilang panghabang buhay na ugnayan sa dugo. Back in the present, sinabi ni Gadgetel kay Frankenstein na mas maganda kung sumama sa kanya si Rai sa muling pagbalik niya sa Lukdonya, dahil kung mapatunayan na ito ay inosente, ay maaari ulit itong manirahan roon. Subalit sinabi ni Frankenstein na hindi iyon ang gusto ng kanyang master, dahil masaya na ito umano sa kanyang bagong lugar na kinabibilangan, kasama ang kanyang mga kaibigan na itinuturing niyang isang pamilya. Kaya nang napagtanto ni Gadgetel na masaya na si Rai dahil sa mga taong nakapalibot rito, nagpasya na siyang bumalik ng Lukdonya at igalang ang naging desisyon ng bida. Habang nagpaalam muna siya kay Seira at sa kanyang apong si Rehis, na sinasabi na hahalili sa kanya bilang clan leader balang araw. Subalit nais niyang manatili muna dito ang mga bata at gawin ang gusto nilang klase ng pamumuhay. Nang makabalik si Gadgetel sa Lukdonya ay nagsinungaling siya na mali ang ulat ng dalawang bata tungkol sa nawawalang kabaong. Nais sanang basahin ni Rascray ang isipan ni Gadgetel kung nagsasabi ito ng totoo, ngunit dahil hindi ito magiging madali, ay isipan na lang ni Seira ang kanyang babasahin. Inutusan niya ang isang clan leader na nangangalang Rayjack, habang pinagutos na ikulong si Gadgetel. Subalit biglang dumating ang kapatid ni Rayjack na si Rael, at nais nitong siya ang sumundo kay Seira dahil matagal na daw silang magkakilala. Binigyan naman siya ng pahintulot ni Rascrayan na ipagpatuloy ang misyon. Agad na sinimulan ni Rael ang kanyang misyon at dumating sa paaralan nila Rai. Gumamit siya ng mind control upang alisin ang mga tao sa lugar, habang naramdaman naman ito ng mga bida. Hinarap agad ito ng 3 security guard, habang mabilis nitong inatake si M21 dahil naamoy nito na sila ay mga modified human. Kaya nang tatapusin na ni Rael ang 3, ay dito na dumating sina Rehis at Seira, habang masaya naman siya nang makita ang minsan niyang niligawan. Habang lumalabas na malaki ang pagtingin nito kay Seira, sinubukan makisabat ni Rehis ngunit sinakal siya nito na parang manok. Sa utos ni Seira ay agad nitong pinakawalan si Rehis na bakat pa ang kamay sa leeg, habang muli nitong inalok si Seira na umuwi na ng Lukdonya. Mabilis itong tinanggihan ni Seira at hiniling na umalis na si Rael, habang agad naman itong sumunod sa kanya ngunit nangako ito na muling babalik para kunin siya. Pinag-usapan nila ang ginawang pagsulpot ni Rael sa eskwelahan upang sunduin nito si Seira pabalik ng Lukdonya. Base kay Seira, wala siyang alam na nakalaya na pala si Rael noong minsang kinulong ito ni Rayjack, noong magwala ito at sirain ang kanilang lugar dahil sa ginawa niyang pagtanggi na maging kasintahan nito. Kalaunan, matapos ang ginawang examination ni Frankenstein kina Tao at Takyo, natanong nila ang lagay ni M21. Sinabi ni Frankenstein na mabilis ang paghilom ni M21,
kung saan marahil umano ito sa ginawang pagpapalabas ni Rai sa kanyang kapangyarihan noong nakaraang gabi. Subalit ang dalawa ay dismayado sa kanilang mga sarili dahil hindi man lang nila natulungan si M21. Kaya nagpahayag sila ng kagustuhang mapalakas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng siyentipikong paraan ni Frankenstein, upang mas maingatan ang kanilang mga kaibigan. Dahil dun ay kinilala ni Frankenstein ang kanilang determinasyon at pumayag na tulungan sila. Samantala, nang mag-usap ng pribado ang dalawang magkababata, siniguro ni Regis na gagawin niya ang lahat upang protektahan si Seira mula kay Rael. Tinanggal naman ni Seira ang pangamba ni Regis at sinabing matulog na siya upang lumaki pa siya. Naramdaman naman ni Rai ang presensya ni Seira, habang ito ay palihim na umalis upang harapin si Rael. Susundan niya sana si Seira ngunit nakita niya si Frankenstein na nag-aabang na sa labas, na humihingi ng pahintulot na siya na ang bahala rito. Pumayag naman rito si Rai at inalis ang kanyang selyo upang magamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Nang magkita ang dalawa sa rooftop, ay agad na ipinahayag ni Rael ang kanyang pagmamahal kay Seira at ang kagustuhan nitong sumama sa kanya, upang ilayo sa maruruming mga tao. Hindi nagustuhan ni Seira ang mga sinabi ni Rael tungkol sa mga tao, at sinabing hindi niya ipagpapalit ang kanyang mga kaibigan, upang sumama lamang sa kanya. Ikinagalit ni Rael ang kanyang mga narinig mula kay Seira, subalit bago pa man siya maging marahas ay pinigilan na siya ni Frankenstein. Habang naroon si Frankenstein para turuan ng leksyon si Rael dahil sa ginawa nito kay Seira at sa kanyang mga tauhan, sinubukan umatake ng batang noble, ngunit balewala lamang ito sa dating noble hunter. Kaya dito na nagsimulang umatake si Frankenstein, ngunit dahil hindi siya kilala ni Rael ay nagugulat ang batang noble sa bilis ng kanyang mga atake, hanggang sa mahuli niya ito sa isang patibong at masugatan. Dahil kilala ni Frankenstein ang ama ni Rael na si Rajak, sinabi niya sa batang noble na kung gusto siya nitong matalo ay kailangan nitong ilabas ang ipinagmamalaki ng kanilang angkan na soul weapon. Kaya dito na nag-Super Saiyan si Rael at inilabas ang kanyang sariling soul weapon na Grandia. Agad nitong pinaramdam ang kanyang lakas sa kanyang kalaban, subalit tinawanan lamang ito ni Frankenstein at inilabas na rin ang kanyang makapangyarihang sandata, na Dark Spear. Sa lakas ng kanilang mga atake ay naramdaman ito ng mga bida, habang napagtanto naman ni Frankenstein na kung ito ay magpapatuloy, ay maaaring magdulot ito ng pagkasira ng syudad. Kaya nang dumating si Regis ay nakiusap si Seira na tulungan siyang pahintuin ang laban ng dalawa, habang agad niyang sinabihan si Rael na umalis na ng Japan, at bumalik na ng Lukdonya. Tumawa naman ang bata na parang nabubuang, habang ipinakita na nito ang isang utos mula kay Rascrea, na nagpaluhod sa dalawang noble. Wala nang nagawa pa si Seira kundi sumama kay Rael, habang nagparinig ito kay Regis na masama ang lagay ni Gedgetel. Sinabi ni Frankenstein kay Rai ang lahat ng nangyari pati na rin ang kasulukuyang sitwasyon ni Gedgetel. Habang may kutob sila na pinagtakpan sila ng matanda, doon na nagpasya ang nobles na muling bumalik ng Lukdonya. Pagkarating ni Seira sa Lukdonya, agad siyang tinanong ni Rascrea kung totoo bang hindi pa nila nakakaharap ang laman ng kabaong. Nang tumangging magsalita si Seira, ay ginamitan ito ni Rascrea ng kanyang kapangyarihan upang mapilitan itong sabihin ang totoo. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman ni Seira, dito na pumagitan si Rael at sinabing wala siyang ibang nakaharap na noble, habang tanging malakas na Blondie lamang ang kanyang nakaharap. Sa huli ay tumigil na din si Rascrea sa pananakit kay Seira dahil na din sa pakiusap ng ibang noble, subalit inutos niyang ikulong din ito habang sinasabi sa lahat, na ganoon ang mangyayari sa mga hindi susunod sa kanya. Samantala, sakay ng isang private jet, ang mga bida ay patungo na ng Lukdonya. Subalit bago sila umalis, ay may ibinigay si Frankenstein na isang gamot sa tatlo upang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan, kung sakali mang umatake muli ang Union habang wala sila. Habang nag-uusap naman ang mga clan leader na sina Ludes, Rosaria, Carius, Rajak, at Kay, tungkol sa pagkakakulong ni Gedgetel at Seira, may dumating upang magbigay ulat tungkol sa isang eroplano na bumagsak sa baybayin ng Lukdonya. Ngunit dahil hindi pa matukoy kung sino ang mga sakay nito, ang mga clan leader ay naghanda upang imbestigahan ito. Samantala, nang marating nila Rai ang kanyang mansyon, agad silang nakaramdam ng kakaibang aura sa loob nito.
Habang sinabihan si Regis na manatili sa kanyang kinatatayuan, binuksan ni Rai ang isang malaking silid at doon nila nakita ang tinaguriang soul weapon ng dating pinuno, na tinatawag na Ragnarok. Bigla naman naramdaman ni Regis na may mga kawal malapit sa mansyon, habang agad niya itong mga pinigilan upang hindi sila makapagbigay ulat. Subalit dahil napakarami ng mga ito, ay hindi kinaya ni Regis at siya ay napalibutan. Ngunit ilang putok ng baril ang tumama sa ilang kawal, habang biglang lumabas si M21 kasama si Tao at Takyo. Habang hindi makapaniwala si Regis na narito ang mga ito, mabilis nilang tinalo ang mga kawal at ipinakilala ang kanilang bagong grupo bilang RK4. Nang dalhin sila ni Regis sa mansyon, ipinaliwanag nila na nais daw nilang makatulong habang palihim naman daw silang sumakay ng eroplano. At kahit hindi malinaw kina M21 kung si Rai nga ba ang pumatay sa dating pinuno, ibinigay pa din ng tatlo ang kanilang suporta sa bida dahil malaki ang utang na loob nila rito. At dahil prinotektahan naman ni Gedgetel ang bida, nangako din si Regis na ibibigay niya ang kanyang buong suporta para kay Rai. Kaya nang makuha ang suporta ng lahat, nagdesisyon na si Rai na puntahan ang santuaryo ng kastilyo, kung saan matatagpuan ang libingan ng dating pinuno. Samantala, dahil sa naging ulat ni Ludes tungkol sa pag-atake nila Regis sa mga kawal ng kastilyo, lumakas ang paniniwala ni Rascrea na ang sakay ng eroplano ay sina Rai. At dahil umano sa ginawang aksyon ni Regis, ay sinabi ni Rascrea na nangangahulugan lamang na trinidor din siya ni Gedgetel, kaya kailangan itong parusahan sa pamamagitan ng forced eternal sleep. Hindi agad sumang-ayon ang mga clan leader sa gagawing aksyon ni Rascrea, dahil halos lahat sila ay inalagaan ni Gedgetel noong pagkabata. Dahil dito, ay nakapagpasya si Rascrea na papipiliin na lamang niya si Gedgetel. Kaya habang papunta siya sa kulungan ng kanyang dating guro, naalala niya ang sandali nang marinig niya ang tanong ng kanyang ama kay Rai, kung gusto ba nitong maging pinuno ng mga noble. Hindi matanggap ni Rascrea na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap upang pasayahin ang kanyang ama, ay mas pinipili pa nito si Rai kumpara sa kanya. Nang makarating siya sa kulungan ni Gedgetel, agad niyang ipinaalam rito ang pagbabalik ni Rai sa Lukdonya. Habang ang nais lamang malaman ni Rascrea kung magsasabi ba ng totoo ang matanda sa kanya at ito ay kanyang palalayain, tinanong niya ito kung totoo bang nagkita na sila ni Rai. Agad naman na umamin si Gedgetel na nagkita na nga sila ni Rai, subalit dahil guilty sa kanyang nagawang krimen, ay hiniling pa din niya na bigyan siya ng kaukulang parusa. Habang hindi ito nagustuhan ni Rascrea, ipinaalam niya sa lahat ng clan leader ang naging pasya ni Gedgetel na matulog na habang buhay, at inutusan sina Carius at Rajak, na lusubin ang mga bida. Samantala, narinig naman ni Seira ang pag-uusap ng mga kawal sa naging hatol ni Rascrea kay Gedgetel, kaya bigla niyang sinira ang kulungan gamit ang kanyang soul weapon. Sa ibang dako, habang sinimulan na nila Rai ang pagpunta sa kastilyo, sina Regis at M21 naman ay magiging paain para sa mga kalaban, habang sina Tao at Takyo ay nasa likod lamang nila bilang kanilang backup. Subalit bigla na lamang dumating si Rael upang pigilan si Regis, at sinabi nito ang tungkol sa parusa ni Gedgetel. Kaya habang hindi makapaniwala si Regis sa kanyang narinig, biglang umatake si Rael ngunit mabilis itong pinigilan ni M21. Dito na sumugod si M21 kay Rael, habang sinabihan naman ni Tao si Regis na sila na ang bahala sa kalaban at mauna na siya sa kastilyo. Subalit habang papunta si Regis sa kastilyo, ay dito naman siya nakita nila Carius at Rajak. Sinabihan ni Carius si Rajak na puntahan ang kanyang kapatid at siya naman ang bahala rito. Matapos naman uminom ng gamot ang dalawa, ay dito na nila isinagawa ang kanilang plano sa kalaban, kaya si M21 ay sinimulan asarin si Rael, na mabaho daw ang utot nito. Nang hindi na nakapagpigil ang batang noble, ay dito na siya nahulog sa patibong ng tatlo, at gamit ang mga bala mula sa baril ni Takyo, ay lumikha ito ng direktang pagsabog. Ngunit lalo lamang nagalit rito si Rael at dito na siya muling nag-Super Saiyan. Nakita naman ito nila Rai sa di kalayuan, habang nararamdaman naman ni Rai na nag-aalala si Frankenstein sa kanyang mga bata. Kaya gamit ang kanyang soul weapon na Grandia, wala nang palagrito si M21 habang sinasalag niya na lang din ang mga bala ni Takyo. Nagpasya na silang kalabanin nito ng malapitan, subalit ang kanilang mga atake ay walang binatbat sa bilis ng batang noble, kumpara sa mala Dragon Ball nitong atake. Kaya habang pinahihirapan ni Rael si M21, ay biglang dumating ang kanyang kapatid upang siya ay pagsabihan, habang bigla din dumating si Frankenstein upang sumali naman sa panig ng kanyang mga tauhan.
Agad na inilabas ni Rajak ang kanyang soul weapon, habang inilabas din ni Frankenstein ang kanyang makapangyarihang sandata, at agad silang sumugod sa isa't isa. Subalit habang naglalaban ang dalawa, inatake ni Rael sina M21 habang nagawa itong masangga ni Frankenstein, ngunit siya naman ang tinamaan ng atake ni Rajak. Dahil doon ay ginawang patas ni Rajak ang kanilang laban, dahil alam niyang maiiwasan ni Frankenstein ang kanyang atake, kung hindi lamang nakialam ang kanyang kapatid. Nang muli nilang ipagpatuloy ang kanilang laban, napansin ni Rael na medyo nahihirapan na ang kanyang kapatid, kaya iminungkahi niya na pagsamahin na ang kanilang soul weapon. Subalit agad itong tinanggihan ni Rajak, dahil alam niyang may dahilan ng kanilang ama na si Rhaegar, kung bakit nito hinati ang kanyang soul weapon para sa kanilang dalawa. Samantala, nang makaharap naman ni Rehis si Carias, pinakiusapan siya nito na kung maaari ay umalis muna siya ng Lukdonya, at bumalik na lamang kapag maayos na ang lahat. Subalit nang tumanggi si Rehis, ay gumawa ng kasunduan si Carias na kung gusto niyang makapunta ng kastilyo ay kailangan niya muna siyang lagpasan, o kahit makadaplis man lang. Ngunit dahil malaki ang agwat ng kanilang mga lakas, ay hindi magawang makalapit ni Rehis, hanggang siya ay tuluyan ng bumagsak. Gayunpaman, nang tila nakalimutan ata ni Carias ang kanilang kasunduan, nagawa itong masuntok ni Rehis ng palihim, na ikinatuwa naman ng kanyang senpai. Sa kastilyo, si Sera na tumakas sa kulungan upang pigilan ang parusa para kay Gedgetel, ay hinarang naman ni Rosaria at pinapabalik siya sa kulungan. Subalit nang tinanggihan ito ni Sera ay doon na nagumpisang magpaputok ang babae, na kaagad naman itong ginantihan ni Sera. Dito na inilabas ni Rosaria ang kanyang soul weapon na may malaking mata at sabay umatake, habang agad din naman na inilabas ni Sera ang kanyang sandata at nagawang masangga ang atake ng kanyang senpai. Subalit kahit isa ng clan leader si Sera ay hindi pa din siya umubra sa mas veterano sa kanya. Kaya nang iutos na ni Rascrean na kunin na si Gedgetel upang masimula na ang parusa rito, ay inutos niya din kay Rosaria na dalhin din rito si Sera. Dahil sa ginawang pagtakas ni Sera mula sa kulungan upang protektahan si Gedgetel, nagpa siya si Rascrean na parurusahan din ito ng eternal sleep. Agad naman umalma si Gedgetel at dinipensahan si Sera, habang pilit na sinasabi na walang kasalanan si Rai. Habang sinasabi ni Gedgetel na hindi pa talaga handang maging pinuno si Rascrea, dito niya na sinabi sa mga clan leader ang totoong dahilan kung bakit malaki ang galit ni Rascrea kay Rai. Dahil umano lamang ito sa pag-alok ng dating pinuno kay Rai na maging susunod na pinuno na hahalili sa kanya. Habang ikinagulat ito ng ilang clan leader, sinabi ni Gedgetel na puro emosyon lamang ang pinairal ni Rascrea, dahil hindi man lang niya inintindi kung bakit hindi sa kanya unang inalok ang trono at hindi rin tinanggap ni Rai ang paghalili sa trono. Kaya kahit hindi sang-ayon sa kanya ang mga clan leader dahil bilang respeto na rin kay Rascrea, masaya si Gedgetel na tanggapin na ang kanyang parusa dahil nagawa niya ng sabihin ang katotohanan sa lahat. Dahil doon, ay nagpa siya na si Rascrea na ilabas ang kanyang soul weapon na tinatawag na Ragnarok, habang lumapit siya kay Gedgetel. Kaya bago pa man maisagawa ang parusang kamatayan kay Gedgetel, ay dito na biglang dumating ang bida na palaging sa huli lamang madami ang exposure. Habang ikinagulat ng mga clan leader ang pagdating ng pinaniniwalaan nilang traidor, agad itong hinarap ni Kay ngunit ang kanyang atake ay wala man lang talab kay Rai. Kaya dito na niya naisipang gamitin ang kanyang Iron Fist, ngunit maski ito ay walang epekto sa Nobles, at siya ay pinaalis. Habang dito na rin sumali sa laban si Rosaria at inilabas ang kanyang soul weapon, sinubukan niyang umatake ngunit sinangga lamang ito ni Rai at ibinalik sa kanya. Tumulong na din si Ludes at ikunulong niya si Rai sa isang magic box at planong pisetin na parang saging, ngunit maski ito ay walang epekto at nabasag lang kay Rai. Dahil walang magawa ang kanyang tatlong clan leader sa lakas ni Rai, ay inutusan na ni Rascrea ang mga ito na huminto, at idineklara na siya na ang tatalo sa Nobles. Agad naman itong naramdaman ng ibang clan leader at nagpa siya silang bumalik ng kastilyo, habang sumunod na rin si Frankenstein. Nagpakawala agad si Rascrea ng malakas na atake na sinangga lamang ni Rai, habang umatake din siya gamit naman ang kanyang ragmanok, ngunit inihagis lamang siya ng bida sa pader. Kaya kahit wala siyang balak gamitin ang kanyang buong lakas sa isang traidor na katulad ni Rai, ay napilitan si Rascrea na pakawalan ang kanyang sariling blood field, subalit maski ito ay wala talagang talab sa Nobles. Habang dito na nawalan ng pag-asa si Rascrea at pakiramdam na muling natalo siya ni Rai,
tumayo naman para sa kanya ang tatlong clan leader upang ipakita ang kanilang suporta. Sabay-sabay na silang sumugod kay Rai at kahit walang epekto ang kahit anong atake na ibato nila sa bida, ay patuloy silang lumalaban. Kaya nang mabagot na ang Nobles, ay dito na ginamit ni Rai ang kanyang sariling blood field upang tapusin na ang laban. Subalit biglang nabuhayan ng loob si Rascrea at tinapatan niya din ito ng kanyang sariling blood field, hanggang sa magawa niyang magalusan si Rai at matagumpay na napigilan ang atake ng bida. Sa huli ay mga pareho silang mga nag-collapsed at sinalo ng kanilang mga tapat na alalay. Ilang sandali lamang ay lumapit si Rai kay Rascrea at inilabas ang isa pang Ragnarok, kung saan hindi upang patayin ang babae, kundi upang pagsamahin ang dalawang bersyon ng Ragnarok. Lumabas rito ang imahe ng dating pinuno at nagsalita ito sa kanyang anak na si Rascrea, dahil alam niya na nagdulot ng kaguluhan ang kanyang pagkawala. Habang narito ang dating pinuno upang ipaliwanag kung bakit niya piniling isagawa sa kanyang sarili ang Eternal Sleep, sinabi niya na habang ang mga noble ay may kakayahan na mabuhay ng walang hanggan, ay may nakikita pa rin siyang kulang rito. Dahil kumpara sa mga tao na maikli lamang ang buhay, na gumagawa ng paraan upang mabuhay pa ng mas matagal at maging malakas, ito ang nakikita niyang kulang sa mga noble, na tinatawag na ebolusyon. Kaya nang mapansin niya na walang nangyayaring pagbabago sa kanilang lahi, naisip niya na panahon na siguro upang mag-evolve din ang mga noble. At upang magkaroon ng pagbabago ay kailangan nilang ipasa sa bagong henerasyon ang Lukdonya, kung saan nagboluntaryo siya kasama ng mga tapat niyang clan leader, na isagawa nila ang Eternal Sleep. Habang hiniling niya na manatili si Gedgetel upang gabayan ang bagong henerasyon. Ipinaliwanag ni Gedgetel na dahil sa biglaang pagkawala ng dating pinuno ay nagkaroon ito ng kalituhan sa mga bagong clan leader, lalo na kay Rascrea na magiging sunod na pinuno. Kaya nang may nagpakalat ng maling impormasyon na tinuturong may sala si Rai sa lahat, ay hindi na lamang siya nagsalita dahil nakikita niyang nagkakaisa ang mga clan leader upang tulungan si Rascrea, na sa palagay niya na ito ang mas makakabuti para sa Lukdonya. Kaya nang sabihin niya na handa na siya sa kanyang parusa dahil sa kanyang kasalanan, biglang dumating si Carius at inihagis si Regis, na kaagad naman na hiniling na siya din ay parusahan kasama ng kanyang clan leader. Natuwa naman sina Carius at Rajak sa ginawa ni Regis, dahil naniniwala sila na ang mga posibleng susunod na mga clan leaders ay hindi dapat pinarurusahan, sapagkat sila ang dapat na sumusuporta sa pinuno at sa lahi ng mga noble. Kaya nang lumuhod ang lahat ng mga clan leader upang makiusap sa kanya, lumapit si Rascrea kay Gedgetel at pinalaya niya ito kasama ni Sarah, habang sumandal siya rito at pinahalagahan ang lahat ng ginawa para sa kanya ng kanyang dating guro. At bago magpaalam ang dating pinuno, ay humingi muna siya ng kapatawaran kay Rascrea sa kanyang biglaang pagkawala, dahil hindi niya kayang magpaalam sa kanyang anak na babae. Habang dito na rin naging isa ang Ragnarok at kaagad itong niyakap ni Rascrea. Matapos nilang magpagaling sa kanilang mga sugat, ay sinabi ni Frankenstein na handa na silang bumalik muli ng Japan, habang makakasama pa rin nila si Regis at Sarah, dahil pinahintulutan silang magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Habang hindi sigurado si Frankenstein kung sasama sa kanila si Rai, kinausap ito ni Rascrea at tinanong kung anong opinyon nito sa kanyang ama. Naalala ni Rai ang kanilang pag-uusap ng dating pinuno, kung saan nais nitong maging modelo si Rai kay Rascrea hanggang sa dumating ang panahon, na handa na ito na maging pinuno ng mga noble. Habang ang tanging nasabi lamang ni Rai, ay wala siyang nakikitang iba kundi isang proud at mapagmahal na ama ito, na ikinasaya naman ni Rascrea. Sa huli ay nagdesisyon na sumama si Rai pabalik sa lugar ng mga tao at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan, bilang isa pa ring nobles. At dito na nagtatapos ang ating series. Maraming salamat sa panonood.